Hey mga brods, bali-balita nga ang pag-trade dito kay na Simon Enciso, Chris Ross, and eto pong si Jericho Cruz from SMB. Yes, ayon din kasi sa reports and rumors dito kay Mr. Snow Badwa, dalawang players nga daw ang gustong i-trade ng coach dito sa San Miguel Beermen. Una na niyang binanggit, eto pong Enciso, tapos Chris Ross. Well, alam naman na mga brods and obvious na yan. Ito pong si Simon Enciso, ito yung binabalitang iti-trade na rin ng Beermen mga kabrods. Ito yung gustong kunin din ng Converge Fiber Xers. Pero ito yung ilalagay sa trading blocks. Bakit mga kabrods? Dahil ito pong si Enciso minsan nga inconsistent na ito pong player na ito. Dati nga gunner talaga ito ng Beermen, pero nawawala yung kumpiyansa na ito mga kabrods sa laro. Parang dumidepende na lang siya sa mga shooters ng Beermen. So kaya nga dapat magpakitang gilas siya mga brods para nga baka mabaliktad pa ng coach ito pong desisyon nila kay Simon Enciso. Well, alam naman natin na ito pong si Simon Enciso sa mga tradable dito sa SMB dahil kung saan kupunan na ito napupunta mga kabrods. At alam naman natin ng SMB magre-rebuild na sila ng panibagong lineup. Syempre, pag sinabi ng SMB na magre-rebuild, talagang magre-rebuild yan mga kabrods. Kaya ito, tatlong players na nabanggit natin ang gusto na nilang i-trade. So sayang nga mga brods, no? Syempre ang SMB naman kahit ano pang ginawa mo sa iyong kupunan talagang iti-trade ka kahit ilang kampyonato lang naibigay mo katulad ng ginawa nila kay na Santos and Cabagnot. Kaya ito pong Simon Enciso, hindi na ako magugulat na talagang iti-trade talaga ito ng Beermen mga kabrods. Kaya ano ang hatol nyo dito mga kabrods? Tapos ito, sunod na natin, ito pong isa sa mga nabanggit ni Mr. Snow Badwa na Chris Ross. Ito pong si Chris Ross. Yes mga kabrods, ito pong veteranong captain ball ng Beermen yun, isasama na rin sa trading blocks ng Beermen. So syempre alam naman natin ito pong si Chris Ross isa ito sa mga Death 5 dati ng Beermen, pero itong sa pagkalaglag ng Beermen this season dito hindi nila natanggap talaga na hindi sila makapasok ng playoffs round. Kaya ito nagre-rebuild na sila at ito isa sa mga may edad na ang isa sa mga iti-trade nila mga kabrods gaya ng ginawa nila kay Cabagnot and Arwin Santos. Ito po kasing si Chris Ross mga kabrods, kahit kumaka na ito minsan dito sa SMB, gusto kasi ng SMB yung batang player na mga kabrods. Hindi na rin to bago dahil kahit veterano ka, kahit captain ball ka pa, talagang magre-rebuild talagang SMB. Mas gugustuhin nila yung future young star. Kaya malay natin, di ba? Ma-improve pa ni Chris Ross sa kanyang bagong kupunan kung anong worth niya. Kaya kung mga brods, anong atol nyo dito? Chris Ross gusto na rin i-trade ng SMB. So sayang din, di ba? Veterano ito, pero pag ang SMB iti-trade kayo, wala talagang magagawa. So ito, sunod na natin, ito pong si Jericho Cruz. Hindi man ito nabanggit ni Mr. Snow Badwa, pero isa ito sa mga nabanggit din sa mga previous post ni Mr. Snow na ito pong Converge Fiber Xers ay gusto nga at ito, serbisyo ni Jericho Cruz ang kukunin nila dito. Dahil ito nga ay tough guard, dahil yun nga mga brods, veterano na rin, physical kung maglaro ito pong guardian na ito, and itong Converge Fiber Xers offer nila ng malaki. Ito pong si Cruz dito sa SMB, yan nga yung gusto ng Converge kay Cruz. Kaya mga kabrods, all in all, tatlo yung mawawala talaga sa SMB this upcoming season. So syempre hindi na tayo magugulat dyan, rebuild kasi ang kanilang plano ngayon. Kaya ito pong si Cruz, kahit naman sabihin natin meron itong naiambag talaga si SMB, pero pag ito inilagay rin sa trading blocks ay wala na siyang magagawa mga kabrods. Malay natin, di ba, yung tatlong players na papalit dito sa tatlong ito, malay natin mas malakas pa, mas bata, mas hinog at mas matitibay na player mga kabrods. Kaya ikaw mga brods sa tatlong ito, sa tingin nyo ba worth it ba na i-trade sila? Kaya komento mo lang pinyo mo dyan mga brods at isayin natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Binanggit na rin ni Mr. Snow Badwa na ito pong si Mo Tautua ay mapapaso na rin ng kanyang kontrata this upcoming March 2025. Next month na yan mga kabrods. At ito balay-balita ang Barangay Ginebra San Miguel pala ay interesado dito kay Mo Tautua. So maganda ito. Hintayin na lang ni Mo Tautua na mapasok ang kanyang kontrata next month para wala na magkakaroon ng 3-team trade dahil sakit sa ulo na naman yan mga kabrods sa Ginebra dahil sister team naman din kasi nila ang SMB. Hindi nila pwedeng kunin rekta agad. Ito pong si Mo. Pero pag ito yung naging unrestricted free agent, tapos na ang kanyang kontrata sa SMB,
pwede na itong isign ng Ginebra kahit wala ng 3-team trade. Diba alam nyo na yan mga kabrods? Kaya ito pong si Mo ay malaking tulong talaga ito sa Ginebra. Kahit man pumasok ang Ginebra this playoffs round mga kabrods, kita nyo rin naman sa kanilang roster yung pagkukulang sa ilalim. Well, ito pong sina Japet, Roy Rosario, kulang pa yan mga kabrods. Dahil kapag malalaking big man na yung nakakatapat nila, talagang hirap. Talagang kita mo yung hingal ng dalawang bigs na ito. Tapos si Isaac Go, di natin alam kung kailan babalik. Puro injury prone na rin, di ba mga kabrods? Kaya kailangan ng Ginebra ng isang legit big man na katulad nito ng isang 6'8" na Mo Tautua. Sa SMB kasi, alam naman natin, ang kanyang kapalitan doon, ito pong si The Kraken Junmar Fajardo. So, limitado lang talaga minuto nito mga brods. Papapasokin lang ito mga 10 to 15 minutes. Tapos, papabalikan ulit mga kabrods. O baka wala pang 10 minuto. Dahil si Junmar kasi, ang kanilang key player sa ilalim. Kaya ito pong si Mo, nawawalan na ng playing time. So, sayang din yung talent nito, yung lakas nito. Mapapakinabangan pa ito ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam natin, ang daming kupunan ngayon na nangangailangan ng serbisyo ni Mo Tautua. Isa na rin yung Converge Fiber Xers na nabanggit sa mga ibang reports natin na gustong kunin ito pong si Mo. Pero syempre ang Ginebra, syempre mga brods, pudar ito ni Boss Alo Francis Chua. Ito pong si Tautua, konting ipitik lang yan pabulong mga kabrods, magpipirma na ito ng Ginebra San Miguel. Dahil ito pong Ginebra mga kabrods, pag ito nabigyan mo ng isang lehitimong big man, talagang kompleto na ang triangle offense ni Coach Tim Cone. Kailangan talaga ng katulong dito ni Japet Aguilar. Hindi lang naman basta-basta big. Ito pong si Mo, meron din itong outside shooting mga brods. Yan ang kinagandahan sa big man na ito. May outside shooting, may perimeter, may jumper mga kabrods. Ang ganda pa ng footwork sa ilalim. Ang tigas na big man pa. Grabe kung kumayo dito sa ilalim mga kabrods. Parang import talaga. Kaya ito yung nakilala kay Mo Tautua. Kaya biruin nyo yan. Imagine nyo, Mo Tautua sa Ginebra, nakikipagbakbakan na sa ilalim. Ang ganda na talaga lalo ng roster or lineup ng Ginebra San Miguel. Alam naman natin ng Ginebra ngayon, focus sa kanilang paparating na playoffs round against Meralco Boats Best of 3 series. Dahil alam naman natin ang Ginebra, hindi lang naman basta nakafocus ito this season. Kung baga, yung mga tradings next season in the future ay nakikita na rin niya. Pero ito pong si Tautua, hindi na kailangan ng trade. Aabangan nila ito next month. Kakausapin ito ni Boss Alo Francis Chua na lumipat ka muna dito sa kabila dahil mas kailangan ka dito kaysa dyan. Kaya ikaw mga kabrods, ito pong si Mo Tautua, alam ko malaking tulong ito sa Barangay Ginebra. Ngayon pa nga lang, lakas na ng Ginebra kahit wala si Tautua. How much more kung siya yung lilipat pa dito sa Ginebra lineup mga kabrods, di ba? Lalong malakas na. Kaya ikaw mga brods, komento mo lang ang opinion mo dito Mo Tautua, worth it bang kunin ito at isign ng Barangay Ginebra San Miguel next month mga kabrods? Kaya salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang. I'm out.